magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! Palapit na naman ang Pasko. 8 days na lang po mga kapatid. Ito pala. Okay, wrong mistake. Purihin ng Diyos, patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa masalangit, sapagkat muli na naman tayong binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama, hindi lang magkasama-sama, kung hindi makarinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. So mga kapatid, bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilang Ama. Papuri, pasasalamat ay sa iyo lamang. Salamat, Ama, sa patuloy niyong pagkakalob sa amin ng pagkakataon na makarinig ng iyong mga pagtuturo na siyang nagiging gabay namin sa araw-araw. Mga salitang nagpapatibay sa amin, sa pagharap namin sa mundong ito na puno ng kaguluhan. Pero sa salita mo, kami patuloy na nakakatayo at nakapagpapatuloy sa buhay na pinagkaloob mo, Panginoon. Kaya sa oras nito, muli po kayong mangusap sa aming lahat, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming kapatid sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Pagpalain niyo ang kanyang mga labi, bigyan kapangyarihan ang bawat salita. At gabay patnubay ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, sapagkat tunay po na wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kulang ang aming pangunawa. Ngunit sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu, ay ito'y mauunawaan namin. At dalangin namin
na ito, ang bawat salita na marinig namin ay maging bahagi ng buhay namin, makita sa amin, at maibahagi rin namin sa aming kapwa, Panginoon. Lord, may your name be glorified tonight, and we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Naku 8 days na lang before Christmas. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin nagse-celebrate ng special day nila. December 17, 2025. Happy birthday! Uy, si Sister Luan Salvacion. Happy birthday, sis. Si Brother Benny Calderon Jr. Happy birthday, bro. Ayan. Brother June Magigad. Si Brother June, December din. No? Kamusta na, Brother June? Happy birthday po. Brother Arnel Badwa. Sister Janet Rosilio. Sister, happy birthday. Sister Emily Baez. Yan. Sister Wendelin Alcantara. Brother Simon or Simon Escondo. Sister Marisa Cabahog. And Brother Luke Galarpe. Happy birthday and enjoy your day, mga kapatid. Okay, happy birthday and enjoy your day. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, let's prepare ourselves. Sama-sama tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. Ito isa sa paborito kong parte ng fellowship yung pag-awit sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ihanda natin ating mga sarili. Kung may mga kasama tayo sa bahay, tawagin natin sila upang tayo ay sama-samang magpuri sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. So let's welcome our Comfy Music Ministry. Ayan, hello po mga kapatid. Yan, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God. Napaka magandang araw na ito para tayo ay sama-sama muli na magpuri sa Panginoon. Alam ko handang-handa na tayo, excited na tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Protect me, O God. I trust in you for safety. I say to the Lord, you are my Lord. All the good things I have comes from you. How excellent are the Lord's faithful people. My greatest pleasure is to be with them. Amen. Let's give a clap offering to our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are worthy. Amen. Awit na tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Jesus, hinahanap ka sa lahat ng panahon. Pupurihin kita, ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad
di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay sulit ng ginawa mo Sa buhay ko, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang binigay. sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. One more time, O Panginoon, O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailan may di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manahaling, ay may buhay na walang hanggan. Kaya purihin natin si Jesus, hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya purihin natin si Jesus. Thank you, Lord. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus. Hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Wala tayong may babalik sa Kanya kundi ating papurit, pasasalamat. Dumaan man tayo sa mga unos, mga pagsubok, pangako niya. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan man. Wala nang hahanapin pa kapag si Kristo ang nasa puso. Thank you, Lord. Lahat tayo umawit sa Panginoon. Sambahin natin siya sa kanyang dakilang pangalan. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng lubos. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo, Panginoon. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan. Walang kupas ang iyong kadakilaan.
ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Amen. Yes, Lord. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. One more time. Sabihin natin sa Panginoon, siya lang maaasahan natin. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. One more time, prayerfully, let's say this to the Lord. Oh Yahweh, hallelujah, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, amen, ikaw ay laging nariyan. One more time. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa iyo ang papuri. We worship you, God. There's none like you, Lord. Hallelujah. Mamangha-mangha kang Diyos. Sinasamba ka namin. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. You are worthy. We love you, Lord. We love your holy name. We love you, Jesus. You are worthy. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang aming Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Comfy Music Ministry. Papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. And now, mga kapatid, ihanda naman natin ang ating mga Bible, notebook, ballpen, marker, ano pa. Actually, most of the time, telepono na ating hawak para mas mabilis maghanap ng scripture. Ano? Basta lahat ng kakailanganin natin sa ating pag-aaral sa gabing ito, i-ready na natin. Sapagkat, to start with chapter 6 sa series
on the book of the Galatians, of course, let us welcome my co-minister, co-patriarch, Minister Ernie Akayan. Magandang gabi po and welcome to another series of our Bible study. At by the way, Merry Christmas po and a Happy New Year sa bawat isa. So tayong manalangin muna. Salamat po, Ama, muli sa pagkakataong maihayag ang kabutihan mo, ang kapangyarihan mo at ang kagandahang loob mo sa iyong mga tinawag at hinirang. Samahan mo kami sa aming kawalan at kayong kapunan ng lahat ng aming karunungan na magagaling lamang sa iyo. To God be the glory, in Jesus' name, Amen. So sa gabi pong ito, ang pag-aaral natin is the last chapter of Galatians 6. At itatakil ko po is Galatians 6, 1-6. Ayan yung basahin ko. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness. Considering yourself, lest you also be tested. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another. For each one shall bear his own load. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Maraming salamat po. Kayo po ang manguna. In Jesus' name we pray. Amen. Ito pong pag-aaral natin ngayon, medyo segue ho ako ng konti. Unang-una, it's the Christmas season. At napakagandang po kasi ng nilalaman ng Galatians 6:1-6 na ang title nga is, Bear One Another's Burden. So, it's a beautiful message for Christmas because this is a part of our life. In fact, it's a lifestyle. At isa nga pong nasasabi, masarap ituro ito kasi bakit nga pag Pasko, mas receptive ang mga tao na, uy, magpatawad ka. Uy, kausapin mo na yan. Kasi nga, siguro it's Christmas, so I'm grabbing this opportunity na wag lamang marinig ngayon, kundi yung many people are more receptive at this time to really hear from God. And I hope and pray na magkaroon ng impact yung pag-aaral natin ngayon sa gabing ito upang tunay nating maranasan yung buhay na ganap at kasiyasiya, yung buhay na talagang itinakda ng Diyos sa atin. So, we will do this verse by verse. So, let's start with verse 1. Sabi po dito, Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path and be careful not to fall into the same temptation yourself. So ito po, ang isang pinapaalala sa atin ngayong Pasko ay the people who have actually medyo nawala. Hindi naman nawala, kundi parang for a long time hindi na natin nakikita sa church, lalo na, hindi ba? O alam natin may pinagdadaanan, o alam natin nasa isang, yun na nga, yung binabanggit dito, sinful situation. It's the spirit of trying to restore people to Christ. Ano man yung sitwasyon na yun, iyan ang isang napakagandang iregalo natin ngayon sa Diyos this coming Christmas, na ang mga taong nawawala o hindi naman nawawala is nangihina, na-discourage, nag-backslide. By the grace of God ay tawagan man lang, i-text man lang. Hoy, meron nga ako nakitang nag-text sa Facebook, isa sa mga workers, sabi niya gano'n, ang sarap pala pag kahit man lang tanungin ka sa text, kumusta ka na? Ayan. So sa atin, this is reminding us of some people who have been neglected. Minsan masyado tayong masaya sa church. Nakalimutan nating may mga taong nangangailangan ng tulong. So ito po yung sinasabi dito. Pero yung salitang restore po ay napakaganda sa Greek. Nang ibig sabihin is to mend a broken bone. So hindi ho madaling gawing magpagaling ng buto. This requires skillful instruction. So sa ating buhay, we need to ano man tawag dito? Learn the skills. No? Hindi mo porket Kristiyano, automatic, ay alam ko na gagawin ko. No? We need to learn the skills of how are we going to approach certain situation, especially ito, which is very delicate. No? Dahil nga ng mga kapatid tayo na nawala,
hindi na natin nakikita, or even in a sinful situation. So pag sinabing skillful restoration, we need to grow on how to handle situation. We need to learn how to approach people. And this is, of course, first and foremost by the mercy of God, by His grace, and by the leading of the Holy Spirit. Pero hindi tayo pwede magsabing dunong-dunungan na, ito ang aking gagawin, ito ang alam ko. That's why the Scripture provides us with all the important skills, no, or guidance towards the skills of restoring people to God, restoring people back to God. Isa nga po ditong nakita natin, is correcting people with kindness and not harshness, no? Lalo na kung nagkamali na, bumagsak na nga, tapos hindi pa natin bibigyan ng isang situation, isang environment kung saan siya ay may encourage bumalik. No? So, hindi na yung ikaw kasi, alam mo yun, blame game, you point out the mistake of the person. Also, sabi nga dito, kausapin mo siya confidentially, hindi sa harap ng ibang tao. No? Sa atin naman, gano'n naman, kahit nga yung mga bata, pag nagkamali, hindi mo sisigawan sa harap ng mga tao o sa harap ng mga kalaro, papapasukin mo sa bahay at doon kayo mag-uusap. So, gano'n din po, no? To restore a person back to God is to encourage that person in such a way na naroon pa rin yung tinatawag na pagmamahal, pagmamalasakit na nais na unang-una ay maramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. At isang bagay na pinuturo rin sa atin dito, it's not to criticize them or moralize, lalo na tayong mga Christian. Hindi yung masamang bumanggit ng Bible verse. Hindi po yon. Ang pinag-uusapan po natin yung dala-dala nating espiritu pag pumunta tayo doon. No? It's not to point out na, eto ang verse, mali ka talaga. Kung hindi, yung point na we support them in making good choices without forcing change. Alam po naman natin, hindi tayo ang magbabago. Ang Diyos po ang nagbabago. So, we support them by giving them options, no? By letting them see open doors. At sadya, makita natin the mercies of God, the goodness of God, at yung pagmamahal ng Diyos na naroon lagi, na iniaalok sa atin, kahit sa panahon na tayo ay nagkamali o nagkulang. Mahalaga po ito kasi minsan nandun yung tendency na, ay pipilitin kong baguhin to. Ay, dahil sa akin magbabago to. Wala pong ganon. No? Kaya sabi dito, with patience and humility. Because in the long run, it is God who will move in the life of that person. Pero nagpagamit tayo na ang kagandahang loob ng Diyos ay muli nilang marinig, hindi lang marinig, by the grace of God, maramdaman sa pamamagitan natin. Abay, lalo na po kung pupuntahan mo ay nakagawa ng hindi maganda sa atin. Or ikaw mismo ay alam mong nakagawa ka ng hindi maganda dun sa taong yaon. Kaya nga with humility. So napakaganda po ng pag-aaral kasi we need to stand on our faith na hindi madali ito, pero ito po itinuturo ng Diyos sa atin. And that's the time that we really grow. Okay, we will not grow if we don't follow the grace of God, yung commands niya, yung instruction niya, no? So we offer second chances. May kausap nga po ako kanina. Alam niyo po ba, like sa school, you cannot talk down to the students na, ito tama, ito mali, ito gawin niyo. They will not listen. Ang mahalaga po is kagaya rin sa atin, no? Tayong mga Kristiyano, in a sense, we are teachers, is we create that environment. Tayo ang mag-create ng environment. Hindi yung point out ka ng point out na mali yan, mali yan. Mag-create ka ng environment kung saan makikita niya na may pag-asa pa siya. At yan po ay hindi lang sa tinatawag na sa church, sa family po, sa workplace. Mahalaga po yun, no? Kasi hindi yung sapat na tama tayo o alam natin ang Word of God. The question is, are we creating a culture of grace? At yung mga nabanggit ko na po kanina, ayun na nagbibigay sa atin ng mga pamamaraan how we can create a culture of grace, no? Ngayon, check din natin ang motive natin. Ano ba ang motive natin? Bakit natin ginagawa ito? Is it for self-aggrandizement? Para makitang ikaw ang tama, ikaw ang magaling?
Pagka ganun po, medyo wag muna tayong mag-check. Kasi tayo makikita. Napakahalaga po nito yung sinatawag na empathy and sympathy. So we have to check our heart first also. Kaya nga take skills. And that skills kasama po yung ating puso na dadalhin natin doon sa tao upang ang Diyos ang siyang kumilos doon sa sitwasyon. Sa verse 2 po, sabi, bear one another's burdens, so fulfill the law of Christ. So ito na po yung tinatawag na dalhin natin ang kabigatan ng ibang tao upang ang kaganapan ng batas ay fulfill the law, ang kaganapan ng batas ni Kristo ang siyang maganap. Ano ho ba ang kaganapan ng batas ni Kristo? Pag-ibig, hindi po ba? So, anong tawag dito? Help others in time of be present during difficult moments. Mag-ingat po tayo kasi sometimes we have this tendency to play the role of God. Ako mag-solve, ako magbibigay ng solusyon, ako magbibigay ng tamang advice, no? Hindi po. The most important thing, especially in times of crisis, is for us just to be there. We don't have to do anything. Just be there, listening to the person if he wants to talk, or just being present. Alaalala ko yung may ibang tao nagsabi, salamat ha. Bakit? Nandun ka nung panahon na ako'y may dinadaanan, pero wala ka namang ginawa. Andun ka lang. Maling nananalangin, nakikinig sa sinasabi, at patuloy na nag-i-intercede para dun sa sitwasyon, hanggang gamitin ka ng Diyos kung saan ang pamamaraan. Pero ang mahalaga po, andong ka ba? Okay. Hindi mo lang nabalitaan, hindi lang nagpadala ka ng pera, hindi lang nagpadala ka ng tulong, unang-una, andong ka ba? Alam ko naintindihan niyo ang sinasabi ko pagdating dyan. Ito nabanggit na natin ito, keep conversation confidential. Lagi ko pong binabanggit ito na lalo na ko sa aming mga manggagawa. Pag may ikinuwento sa'yo, lalo't maselan o hindi, pero alam mong confidential, huwag mo na ikwento kahit kanino, kahit sa mahal mo sa buhay. It's between you and God. At ang mahalaga po dito is honor their pains and confidence. Ginagalang mo at pinararangalan mo yung pinagdadaanan nila at yung pagtitiwala sa atin. Mahalaga po yun. Pray with them. Hindi ko sinabing pray for them. Pray with them. Huwag na nating hintayin na umuwi ka ng bahay. Right there. Ask the permission, of course. Gusto mo ba mag-pray tayo? Pagpipray kita. Huwag ko tayong matakot doon. Sabi, ano sasabihin ko? Ang Diyos so magbibigay sa atin ng tamang salita. Okay? Offer resources or assistance. Sa James nakalagay, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, pagpalain ka ng Diyos na bigyan ka ng pagkain. Hindi ka malang nag-abot. Ayan, lalo na ngayong Pasko. Sabi nga, mas madali magbigay kasi may bonus. Pero hindi po. In the spirit of Christmas, which is actually a long year term, hindi lang ho yan during December, mag-abot po tayo, not necessarily pera, mag-offer tayo ng assistance. Ano ba ang pwede kong maitulong? Ano ba ang pwede kong maging bahagi? No? Open yourself to offer yourself as a help in whatever way. So, hindi kailangan pera, no? Marami hong paraan, serbisyo, oras na pwede nating ibigay sa kanila. Okay. Isa pa ho dito, remind them of their strength, no? Guide them, don't judge them. So, ibig sabihin nito is, i-remind natin sila ano yung mga kalakasan nila, ano yung mga dinaan, you have in that conversation, na ano yung kalakasan nila. Meron, nakakalimutan kasi yan pag may crisis eh. Uy, di ba nung nagkaganito yung sitwasyon, hindi ba ito yung ginawa mo? Ayan. So maganda na na-encourage sila na meron silang kapasidad o minsan hindi makita yung pagka talagang matindi yung problema. And it's up to us to remind them of the mercies of God na binigyan ka ng ganitong gift, di ba? Meron kang ganito na pwede mong gamitin, okay? Attitudes. Ito maganda. Allow them to carry their burdens. Allow them to carry on with their journey. Bakit ko po binanggit ito? Do not play the role of God. Tayo po is just there to bring this person in a sense, back to God or to remind them of the goodness of God at yung kanyang relasyon sa Diyos. Pero ang dealing po ay sa Diyos manggagaling. May kanya-kanya po tayong journey.
merong pagdadaanan sa ayaw at sa gusto natin, kailangan pagdaanan mo. And sometimes, kailangan pagdaanan mo mag-isa. Ang kagandahan po nitong pinag-aaralan natin, sinasabi natin, actually, hindi ka nag-iisa. Kasi naririto kami. Naririto ako. So, don't play the role of God na have this illusion na tayo ang magbibigay ng solusyon sa problema. Sa verse 3 po, for if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Ayan. So, dealing na po sa sarili natin to. Baka meron tayong ilusyon na, ay, naku, tama-tama. Ako magsosolve dito. Tama-tama. Ito yung word na... Mag-ingat po tayo doon. No? Again, it's God who is in control. The sovereign God is the one who allows that situation, and it is the sovereign God who will orchestrate the next situation. Okay? Kaya sabi nga dito, for if anyone think of himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Ayan, nagkakaroon ng pandaraya sa sarili na masyadong pagpapahalaga sa ating kakayanan, sa ating kung anong meron tayo. You cannot help someone with the right heart if you think you're above them. Yun. You cannot help someone from the heart if you think you are above them. Mas superior ako. Mas magaling kasi ako dito. Mas marami kasi ako alam sa Bible. Kaya dalawang attitude bantayan natin. Remember, we too make mistakes. Nagkakamali po rin tayo. Huwag natin kakalimutan yan. At pangalawa, allow others to carry their burdens. Ay, nabanggit ko na. So we are not there to carry their burden. We are there to enlighten them and to bring them the truth of God, and especially the truth of the situation na nandyan ang Diyos, na ang Diyos pa rin ang nagde-deal sa atin. Kasi marami ako nakakausap, ang feeling nila, pinarurusahan ako ng Diyos. Kaya na-discourage, ayaw na lumapit sa Diyos. Paano ka lalapit sa Diyos? Galit sa'yo. Yun ang kasi ang pananaw mo. So, we need to remind ourselves of that and to remind the person also. Okay? Speak directly to the these two attitudes, speak directly to the danger of pride, especially when we try to compare ourselves to others. Self-importance is a trap which blinds us to our own weaknesses and keep us from offering genuine help to others. Ito po kasi yon. Pag kinumpare mo ang sarili mo sa iba, that's pride. Okay, ang nararamdaman mo ito, no? If you see yourself too important, too spiritual, or too good to stoop down and help someone, then we are deceiving ourselves. Alam mo, yung illusion of, ay, ang galing-galing ko na, ay, ang banal-banal ko na, ay, ang lapit-lapit ko na kay Lord. Ayan. Pagkapalagay mo mas superior ka spiritually sa ibang tao, ang tawag ho doon ay pride. At very subtle po kasi ito, no? When we refuse to apologize, the desire to be praised and the frustration we feel when our help is not recognized. Ito po yun. Kapag tayo ay unang-una ay hindi marunong magpakababa, o mismo nagkamali tayo, hindi tayo marunong magsabi na nagkamali ako. Ano pa ba? Ang ating desire ay purihin ka, makilala ka. At ito pinakamahirap, when we feel when our help is not recognized. Natapos yung problema. Hindi man lang binanggit yung pangalan mo. Hindi man lang nasabi yung tulong mo. Pride ho yun. Okay. Self-deception keep us from real love. So, ang mangyayari po, we are not operating in love kasi yun nga po yung ating pinanggagalingan. Yung pride, no? We all need grace and we all depend on God. Recognizing this free us from pretending and allows us to love people with sincerity. We need to be sincere first within ourselves. I need to be sincere with myself. Pag sinabing sincere, I need to be honest. Na kung merong bulok dyan, ayusin mo muna. You bring that before God and ask God to change your heart. Kaya sabi nga dito skill Hindi ka mga kagaya nung sa buto. Hindi mo naman pupuntahan yun at basta mo na lang ginanong ganyan. Masakit ho pagka buto ang depresya. Siyempre, you need to know. You have to look. You have to see. You have to pray. Okay? So, yun po ay isang red flag, kumbaga.
Pag may red flag na gano'n sa buhay natin. Kasi nga, minsan, pag hindi natin napansin yun, andun na yung ang tawag nga doon, narcissist eh. No? Ang sentro pa rin ng atensyon ay sarili. Okay? Verse 4, "But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another." So mag-ulitin ko, "But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another." Ano ba ibig sabihin nito? Para ho tayo hindi yumabang, evaluate ourselves not on the standard of other people or standard of this world, but the standard of Christ. Sigurado hindi tayo yayabang kasi siguradong hindi pa natin naaabot yun. No? Hindi pa natin naaabot yun, no? To look inward, honestly, humbly, and responsibly, rather than comparing yourself to others. Yun ang tendency ng maraming tao, no? Especially nung tayo ay hindi pa Kristiyano. Andun yung tendency, mas magaling naman ako dyan. Mas matalino naman ako dyan. O mas mabait naman ako dyan kung gusto niyo. But there are also times when we say, on the other side of the pole, pwede natin sabihin, hindi ako magkakaganyan kasi hindi ako magaling. Bobo ako. Mahirap lang. So, comparing yourself to others will always produce a negative situation. So, ang linaw, never compare yourself with anyone because you'll either say, I am better than them, or I'll never be like them. Pride pa rin ho yun. Why? Because it's still centered on ourselves. And it's a clear sign, sabi ko nga red flag, of insecurity. That's why you know that you are growing in Christ when you stop comparing yourself to anyone. Why? Because doon mo nakita na you don't have to prove anything to anyone. Sabi nga ni Paul, I don't even judge myself. I am not even concerned with their opinion of myself. Because it is God who will judge me. Huwag tayong magkamali doon. Hindi naman ibig sabihin nun si Paul din nga, sabi niya, malinis ang konsensya ko. Pero hindi ko sinasabi na hindi ako nagkakamali. Why? Because God is going to deal with me. Yun ang maganda dito. It is God who is the center of your life and with whom you are only accountable. In a sense, pag sinabi mong you're only accountable, I'm using the word only because I want you to see the exclusivity of allowing God to deal with you. Because if you allow God to deal with us, He will also teach us how to relate to other people in love. So manggagaling ang karunungan, ang skill, ang empathy, ang love, ang sincerity, lahat yan, manggagaling kay Kristo. Alam nyo naman tayo Hindi naman tayo perfecto pagdating sa departamentong yan. No? This verse encourages us the right kind of pride. The kind that comes from doing our best, walking in obedience, and growing quietly in character. Kita niyo yan? Doing our best, walking in obedience, and growing quietly in character. A matured Christian unconsciously and then consciously realize, lumalago na ako. Hindi ito yung, lumalago na ako kasi ito ginawa. Hindi. Ikaw mismo masasabi, lumalago na pala ako. Because it's Christ working through us, with us, and in us. Hindi tayo, hindi ito yung intentional in a sense na gagawin mo. No? Intentional in a sense, nakikristo ka, nakadepende. Pero hindi intentional na, kailangan makita ng tao to, kailangan maging ganito ako. Hindi. Kaya nga, sabi ko nga, He's a God of surprises kasi bigla magugulat ko, capable na pala ako nito ngayon. Nagagawa ko na itong mga bagay na ito ngayon. Okay? Gusto ko yung growing quietly in character. You know why? Because that Christian is living a quiet life. There is such peace and joy in the heart of that person na ang sa Tagalog pa is nasusumpungan niya na siya ay, gamitin ko yung palaha, na siya pala'y lumalago na. Ayun. So, hindi niya pwedeng sabihin, ako may gawa. Hindi. Alam mo, ang Kristo ang kumikilos.
It reminds us that each person has its own journey, their own struggle, their own pace, their own calling. So dito pumapasok yung responsibility natin. Of course, may responsibility tayo to carry the load of other people, no? But we also have our responsibility and we have to watch that out. Na yung buhay mo ba, yung journey mo ba, tingnan mo yung mga struggle mo. Ano ba yung struggle mo? Struggle ba in obeying God? Or is it a struggle because of sin? A struggle because that's the consequences of your sin. So, parang exercise, ang struggle, dalawang klase, no? Struggle to bring about the life of Christ in us or struggle to do your own thing. So, ikaw mismo, tignan mo, anong struggle meron ka ngayon as a Christian? Your own pace, no? Hindi mo pwede sabihin, ay, mas ang bagal naman lumagaw ng pagka-Kristiyano nito. Ay, ito, wag. Ang tao may kanya-kanyang pacing, no? Hindi mo pwedeng madaliin yung isa. Ikaw mismo, tingnan mo, ano yung pacing mo? Baka nagmamadali ka rin. No? Tingnan mo yung responsibility mo doon, no? Your own calling. Are you jealous of your calling na binabantayan mo? Talagang inaalagaan mo yung calling. You don't have to run someone else's race and your responsibility is to be faithful with what you have received. I love that. I would like to repeat that. Our responsibility is to be faithful with what you have received. So, mayroon kang journey, be responsible with your journey. So, hindi pwedeng, ay, tinulungan ko yan, ay, sinolve ko yung problema nito. Kahit na ginawa mo lahat yun, mananagot pa rin tayo sa responsibility ng sarili natin dun sa journey na dinadaanan natin mismo. Dun po tayo mananagot sa Diyos. Then we start comparing, becoming more grateful, more grounded, more aware of how God is shaping our lives, no? Actually, then we stop comparing ito, no? Becoming more grateful, ayan. Pag sinabi kasi in your own journey, am I more grateful now? Am I more of a worshiper now? Tingnan mo yung sarili mong buhay, mas grounded. Alam mo, pag sinabing grounded, sinabi niya, ano yan, realistic yan tao. Realistic, ang reality niya is grounded on the truth of God. Hindi yung truth ng sinasabi mong nakikita mo, na naririnig mo, nalalasahan. Hindi. It's the truth of God. Are you grounded on that? We need to be responsible on that one. Lagi ko kasi sinasabi sa mga prayer meeting, we are secure in the hands of God. As far as that truth is concerned, I am well grounded on that. Kailangan ko yun sa journey kong yun na sigurado ako na I am well secured in the hands of my God no matter what happens. Why? That's part of my journey. So sa atin, ganun din. We need to be well grounded on the promises of God, on the truth of God. Okay? More grounded, more aware of how God, I love this one, more aware of how God is shaping our lives. O nagugulat ka, ay, ba't nagkaganito? Ba't hindi sinagot yung prayer ko? Bakit ako napunta sa ganitong lugar? Bakit iba yung binigay sa akin ng Diyos? If you are a child of God, you will try to discern what God is doing in your life and how that situation is shaping you into the child that He wants you to be. See? So we need to understand our journey. Kasi kung hindi, matutulad tayo sa ibang tao na ang daming tanong at minsan galit pa sa Diyos. Verse 5. Ito ngayon, papasok tayo sa tinatawag na yung ating growth spiritually will bring about true community, a true family. So yung paglago natin ay may malaking kinalaman sa paglago ng mga tao sa paligid natin. Sabi nga, walang nabubuhay para sa sarili lamang, di ba? Sabi nga ng Word of God, in Him we live and move and have our being. Kaya nga, napaka-importante ng spiritual growth. You cannot give something that you do not have. So it's only when
we really put our effort in our spiritual life, in growing in maturity, only then can we bring about the environment that we want to happen around us, in our family, among our friends. Eh sabi nga, you cannot give something that you do not have. Kung ikaw mismo hindi lumalago, ano i-contribute mo? Ano ang ginagawa mo upang bumuo nga, ano ang sabi natin kanina, culture of grace. Okay? So, dito tayo papasok ngayon. Verse 5, for each one shall bear his own load. May contradiction, di ba? Kanina sabi, carry your own burden. Ngayon, ang sabi, bear your own load. Ano ba talaga, kuya? Okay. Tingnan natin. Okay. Actually, dun sa verse 2 na bear once another burden, ang burden dito is a crushing weight. Napakabigat na hindi kayang dalhin ng bawat isa, na kailangan niya ng tulong mula sa isang kapwa niya upang tulungan siyang buhatin o dalhin yung tinatawag na kabigatan na yun. Ang ginamit dun sa Greek word na yun ay burden. Pero pagdating dun sa bear his own load, ang load dito is a personal backpack. Your own burden. Your own joy. Pag sinabing backpack, nakadikit na yan, di ba? Nasa likod mo. So, pag sinabing carry your own load, dalhin mo yung load na ibinigay sa'yo ng Diyos. Ito may kinalaman sa sinabi ng Panginoon na ang tawag dito, deny yourself, carry your cross, pick up your cross, and follow me. That is a very clear definition of load. Deny yourself, pick up your cross, and follow me. So, ito yung sinasabi natin kaninang dapat responsible ka sa sarili mong journey. Pero at the same time, you must participate in the journey of other people. Yun. Okay? Hindi pwedeng, bahala ako sa buhay mo, bahala siya sa buhay niya. There is no such thing as far as we Christians are concerned. So, meaning our own responsibility, which we are going to be accountable before God. This reminds us that a healthy community requires both mutual support and personal responsibility. So, nandoon yung mutual support na hindi natin pwedeng sabihin bilang Kristiyano na wala akong pakialam sa buhay mo. Hindi po. Lahat tayo ay may tinatawag na responsibility. And we are going to be accountable before God. Remember His words? Nung ako ay nakulong, binisita mo ako. Nung ako'y walang damit, dinamitan mo ako. Nung ako'y walang makain. See? There is that part in verse 2. But at the same time, you do not deny the fact that you still have a responsibility in whatever God is doing in your life. Meron din tayong accountability doon, no? So sabi dito, yung ganitong attitude produce a healthy community. It requires both mutual support and personal responsibility. May ganitong sitwasyon sa aking kapwa. Ano ang aking tugon? Papaano ako tutugon? Okay? Hindi ba sa sugod ng sugod din? Paano nais ng Diyos na tumugon ako sa sitwasyong ito? We all have personal responsibility. No one else can fulfill it for us. Kaya sabi ko kanina, meron siyang journey. Only he or she can fulfill that journey before God. Ganon din tayo. No one else can perform. Kaya sabi, di ba, unique ang bawat isang tao. You are unique, I am. Iisa lang ang Ernesto. Iisa lang ikaw. Kaya nga yung ating tinatawag na responsibility, para ma-fulfill yun, makes you unique as a person in the eyes of God and even in the eyes of man. Our attitudes, our choices, our obedience to God, our integrity, our growth, our commitment. Lahat po, tingnan natin yun. Yun ang tinatawag dito na carry your own load, no? How is your attitude?
Yung attitude mo sa tao, attitude mo sa mga sitwasyon, our choices, the choices that we make every day. Sabi nga ni Gloria Estefan, the choices that we make seal our faith. Pag yan ay hindi ayon sa Diyos, hindi ka lumalago at hindi na-fulfill yung purpose ng Diyos sa'yo, hindi ka rin nagiging kapaki-pakinabang sa mga tao sa paligid mo. Our obedience to God, which is central to the point, central to the life of every Christian. Priority yun. Obedience to God. Our integrity. Ibig sabihin ng integrity in simple terms, may nakakakita o wala, may nakakarinig o wala. Sino ako? Kaya nga, that's your journey. That's your load. And you have to carry that load, which will be our accountability before God. Our growth. We need to grow. We need to grow. Why? Because we are people who have been favored by the mercies and grace and the power of God who continuously work in our lives na ang naiisa lang ang intention is to mature us. Again, we are going to be accountable to that and our commitments. Okay, ang commitment natin unang-una is to Christ. Our commitment always and number one priority or our highest priority is our commitment to the person of Christ. Other people can help us through our crisis, but they cannot live our lives for us. Inuulit lang natin for emphasis. No? It teaches us to stand up, do our part, and to manage the load God has entrusted to us. Okay? So there's the word manage. Ibig sabihin, hindi yan automatic na, alam ko gagawin ko. Hindi. You need to manage it. You have to look at it. You have to reflect on it. You have to bring it before God. You have to bring it in prayer. It takes time. Kaya nga sabi ni Lord, wait. Waiting means learning to manage. Okay? Whatever situation God has given to us. When everyone carries their own load, yet help each other, we become strong, generous, and responsible. Nandun ngayon ang isang healthy community. Andun ngayon yung isang healthy family. Andun ngayon yung healthy classroom. Andun ngayon yung healthy friendship. Kasi ang bawat isa ay participating, ang bawat isa ay nagsishare. Kaya huwag nating hanapin ito. Kung tayo mismo, hindi natin nahanapan ng ating sarili at tanungin mo ang sarili mo, are you carrying your own load? Are you faithful to the calling? Okay? Are you walking according to the journey that God has planned for you? May mga tanong, mahirap sagutin, di ba? Some people don't even want to ask those questions. But those are necessary questions that we need to answer ourselves. Verse 6, the last one, Galatians 6:6. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Parang nalayo yata, di ba? Ngayon, dito po, ang sinasabi natin dito, again, Christians are teachers. We don't only teach like we give out information, but we influence people by our lives. By our lives. Yung buhay natin nakaka-impluensya. Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano para maka-impluensya ng ibang tao. At may sinasabi dito, tingnan natin, it highlights a principle that is both spiritual and relational. Paul isn't only talking about money, though it includes material support, but also speaks of gratitude, respect, encouragement, partnership, and spiritual growth. There are people who has helped us, people whom God brought into our lives. Kaya, kung ano tayo ngayon is because of these people used by God. Now, don't forget them. We pray for them. Minsan, may mga pagkakataon kasi na merong tinatawag na financial. No? Sa atin, sa church, totoo yan. No? Naintindihan ng member ng Confi yan na nagbibigay financially, not for anything. But, when people give to us, we always see this as thanking God through us by obedience na, Lord, salamat sa worker na ito. So ito po ay isang paraan, an expression of expressing my gratitude. The same case with our leaders. No? How do we do that? Unang-una is respect. Yung respeto wag mawawala. No? Lalo na sa mga manggagawa.
Kasi pag naging masyado na kayong casual, hampas-hampas mo na, tinutulak-tulak mo na, hindi ho pumapasok yun sa verse 6. Maaaring nagbibigay ka, pero minsan nagbibigay ka, medyo malakas na ang loob magsalita kasi binibigyan mo siya. Mali po yun. Nagbibigay ka because an expression of gratitude. First and foremost to God, and second to that person na ginamit ka ng Diyos sa buhay ko. Sa mga manggagawa po, we really appreciate all those things. But number one po, huwag mawala yung respeto. Pag nawala yung respeto, wala na eh. Hindi na magiging maayos ang takbuhan sa iglesia. Nung araw pa naman, wala na ngayon. Maraming nabigay sa church. Ang lakas na magsalita, ang dami nang nasabi, ang dami nang suggestion, kasi maraming nabigay. Hindi po yun ang dahilan kaya ka nagbibigay. We give because of, first and foremost, is our generosity. Natuto tayong maging generous. Natuto tayong mag-respect. Encouragement. Tao rin kami mga manggagawa, nagkakamali kami, nagkukulang kami. And those times, we also need encouragement. You need to pray for us. Okay? And partnership in spiritual growth. We're all partners. Sa madaling salita, we're not talking down to you, oy, makinig ka kasi mas magaling ako sa'yo, kasi alam ko yung word. Hindi. We grow together. No? We grow together. Yun ang napakaganda. There's such harmony. Kaya nga Psalm 133, ganun kaganda yan eh. Because it's people growing together. Helping together, encouraging one another. Okay? So, sa Hebrews 13:17 sabi, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow that would certainly not be for your growth. Okay, so finally, dalawang bagay na lang po. First, spiritual growth is a shared journey. No believer grows alone. It's saying your effort matters. I'm growing because of your faithfulness. Okay? Sabay tayo. Okay? Kaya ako lumalago, salamat sa'yo. Okay? Yung effort mo matters a lot to me. Yung ginagawa mo. No matter how small it is. And the other one, honor and support are acts of love. Ayan na, ang law of Christ. Honoring and supporting is an act of love. Paul encourages believers to value their teachers through appreciation, generosity, encouragement, and prayer. So marami hong paraan para dito na makita kung saan nag-express tayo ng ating generosity. May isa pa po, and that's it. When teachers are supported, they are refreshed and strengthened. How true. When learners express gratitude, they stay humble. It builds unity and a community. Galatians 6:6 reflects the heart of Christ. There you go, which is the love of God. A community where those whom you are out to care for and those who receive are thankful. No? So dalawa yan, no? Doon sa mga taong nakatanggap ng kalinga at doon sa mga taong nagbigay nito, pareho ang tinatawag na nakararanas ng pag-ibig ng Diyos. So sa gabing ito, nawa ay as a Christmas message, wag lang kung Christmas hanggang habang buhay. Kasi nga it's something to be learned. It takes time. But by the grace of God, nagagawa natin. Merry Christmas po. Happy New Year. God bless to everyone. And let's have a short closing prayer. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Tunay po na napakaganda ng buhay na inaalok at patuloy mong inaalok sa amin. Continue to allow your grace and mercies to come upon your people, that people may see that we are truly the children of God. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po. Merry Christmas. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the